Santo. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat. At bago kayo umupo sa inyong upuan, maaari bang isaayos ninyo ito at pulutin ang mga basura? At maaari na kayong umupo. Pwede ko bang malaman kung sino ang lumiban sa ating klase ngayon? Magaling, bigyan ninyo ng 3 bagsak ang inyong sarili. 1, 2, 3. Ngayon, bago tayo mag-upisa sa ating bagong tatalakayin, ano nga ba ang ating tinalakay kahapon? Tama, ang ating tinalakay kahapon ay patungkol sa natatanging kultura ng mga rehiyon ng bansa at mamayanan sa daigdig. Ngayon, ano naman ang pangunahing anyo ng katutubong sining? Magaling! At ang pangatlo, ano naman ang pinaka-nagtatanong ng tradisyong ritual? Magaling! Ngayon, dahil nakinig kayo sa ating nakaraang talakayin, mayroon muna tayong unang gawain. At tinatawag itong hanapin mo ko. Ngayon, hanapin niyo lamang dito ang mga letra ito. Una, ang lahi, pangkat etniko, wika at rehiyon. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutan ito. Tapos na ang 3 minuto at maaaring ipasa nyo na ang inyong mga sagot. Magaling! Dahil inyong nakuha lahat at nahanap ang mga letra. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong tatalakayin? Ngayon, bago dyan, ano ang mga papel ng mga pamilya at nagtatanda ng mga tradisyon na kaugalian ng mga pangalan at ng mga mamayanan? So, ano naman ang kahulugan ng sa likod ng tradisyon o katauhan o kasautan ng national costume o pangalan ng bansa? Magaling! Paano naman naiiba ang estruktura ng pagpamamahala o komunidad na pangalan ng rehiyon kumpara sa national government? Magaling! Dahil dyan, bigyan niyo lamang ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, handa na ba kayo sa ating bagong tatalakayin? Magaling! At ating bagong tatalakayin ngayon ay patungkol sa kondisyong geograpika sa panahon ng unang taon sa daigdig. Bago dyan, mayroon tayong layunin. At ang ating layunin ay na ipapaliwanag at 3 yugto ng historical kung kailan nabuhay ang mga ninuno ng unang tao. At pangalawa, na iilarawan ang mahalagang kaganapan sa Pleistocene at Holocene bilang hierarchical ng yugto sa pamamagitan ng mini poster at napapahalagahan ang mga epekto ng mga pagbabagong naganap sa daigdig sa pamumuhay ng tao. At dahil dyan, mag-umpisa na tayo sa ating unang tatalakayin. At ang unang tatalakayin ay ang kondisyong geograpika sa panahon ng unang tao sa daigdig. Ang kondisyong geograpika sa panahon ng unang tao ay tumutukoy sa kalikasan at lokasyon na kanilang tinitirhan at kung paano nila ito inaangkop sa kanilang tinitirhan at kung paano nila ito inaangkop sa kanilang pamumuhay. Malaki ang naging papel nito sa paghubog ng kultura at teknolohiya sa kabihasnan ng sinaunang tao. Ang kondisyong geograpika daw ay tumutukoy sa kalikasan at lokasyon. Ito ang mismong kapaligiran at tulad ng klima, anyong lupa, at anyong tubig at ang lugar kung saan naninirahan ang mga sinaunang tao. Kasama na rin dito ang paraan na kung saan ay naninirahan ang sinaunang tao. Kasama na rin dito para na inaangkop sa kalikasan at lokasyon sa kanilang pamumuhay.
Ito ang nangangulugahan na hindi lang tinitignan ang lugar na mismo, kundi pati na rin ang lugar na kung saan ay sa kanilang kapaligiran upang mabubuhay kung paano sila nanghuli ng mga tanim o nagtayo ng mga tirahan, batay kung ano ang nasa paligiran nila. So sa madaling salita, ang kapaligiran ay hindi lamang tirahan ng sinaunang tao. Ito ang pangunahing salik na humuhubog sa lahat ng aspekto sa kanilang buhay. Gawain sa pagkabuo ng kanilang lipunan. Ngayon, dumako naman tayo sa tatlong yugto ng geografiko. So, ang una ay Pliocene. Ang Pliocene ay isang geological na panahon mula sa 53 hanggang 26 na milyong taon ang nakalipas, kung saan kailan lumamig ang klima at dumami ang grassland na nag-involve ng maraming moderno at hayop na lumitaw ng mga unang umamin at tulad ng Australopithecus. Ngayon, ang Pliocene ay isang mahalagang geological na panahon ng geological epoch sa kasaysayan ng daigdig. Ito ay ang yugto ng mga katulad ng mga Miocene epoch at bago ang Pliocene epoch. Sa panahong ito, unti-unting maraming klema ng daigdig. Ang paglamig ito ay humahamon sa paglaki ng ice sheet. Sa mga popular na region na nagsimula ng mas malamig ang klima at mas magiging malamig ito sa kamili ng Pliocene o Ice Age. Dahil sa paglamig at mas magtuyo ang ilang region, dumami ang grassland at damuhan ng pagkaligas ng kagubatan. At ang pagbabagong ito ay kalagahan ng evolusyon at maraming hayop. So sa madaming moderno, ang hayop ay lumitaw sa panahong ito. Sa paglitaw na ito, ang paglitaw ng mga unang humamin tulad ng Australopithecus at pagkabago ng kapaligiran at mapaliwanag ang grassland na pinapangalagaan ng abagsak mga involved na humamin. So ang pag-ano dito ay ang pagtungo sa pedalism at ang paglakad ng mga dalawang paa. At ngayon, dumako tayo sa Pleistocene. Ang Pleistocene ay panahong mula ng 26 na milyong taon hanggang 11,700 na taon ang nakalipas sa kilalang Ice Age, kung saan nagkaroon ng malawak na yelo at umunlad ang mga malaking hayop na tinatawag natin megafauna. At lumitaw at kumalat ang mga unang tao tulad ng Homo sapiens. Nagkaroon ng malawak na pagbabagong temperatura at nagdulot ng mga pagdami ng pagkalat sa makapal na yelo o tinatawag natin glacial periods sa maraming daigdig. Umunlad at namuhay ang panahong ito at malaki ang malaking mga hayop. Tinatawag na ito ang megafauna tulad ng woolly mammoths at saber-toothed cats na umaangkop sa malamig na klima. Ito rin ang panahon kung saan lumitaw at kumalat ang namumuhay ng mga dambuhalang hayop. Ito rin ang yugto kung saan unang lumabas at naglakbay ang ating direktang nuno, ang mga modernong tao. At ngayon, dumako tayo sa pangatlong yugto. Ito ang Holocene. Ang Holocene ay isang kasalukuyang panahon sa geological na iskala at nagsimula noong 11,700 na taon na ang nakalipas, kung kailan naging mas mainit at stable ang klima at umunlad ang agrikultura, sibilisasyon at modernong lipunan. Malaking bahagi ang kasaysayan ng tao mula sa paglikha ng mga lungsod, teknolohiya, hanggang sa kasalukuyan ng panahon at nasa Holocene. Ang Holocene ay matapos ang pagkadiskubre at paggamit ng
paggamit ng mga magsasaka ng Neolithic Revolution, ang pagtatag ng mga unang permanenteng komunidad ng lungsod at organisasyong lipunan, at ng pag-unlad ng tao at mula sa paglikha ng mga bansa at teknolohiya. Sa madaling salita, ang Holocene ay panahon ng tao kung saan nagpatatag ng klima at nagbibigay daan ng agrikultura na siyang pagpedasyon at lahat ng sibilisasyon ng modernong lipunan. Mayroon ba kayong tanong sa ating leksyon ngayon? Wala. At dahil dyan, mayroon tayong pangalawang gawain. At ating tinatawag dito ay mini poster. At ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. At ang unang grupo ay tinatawag nating Pliocene. At ang pangalawa naman ay Pleistocene at pangatlo ang Holocene. Ngayon, bibigyan ko kayo ng gawain ng papel upang magawa kayo ng mini poster. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang gawin ito. At maaari na kayong magsimula. Tapos na ang 5 minuto at ipasa ninyo ang mga gawain. At ngayon, kung ikaw ay nabubuhay noong isa sa 3 yugto, alin ang pipiliin mo at bakit? Magaling! Paano mo maiugnay ang pagbabago sa mga pagbabago ng kapaligiran ngayon? Mahusay! At bakit mahalagang pag-aralan ang mga pagbabagong geolohikal? Magaling! Bigyan ng 5 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3, 4, 5. Magaling! At dahil dyan, dumako na tayo sa ating 4 na gawain. Na kung saan ay kumuha kayo ng malinis na papel at sagutan ninyo ito. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto upang sagutan ito. Tapos na ang minuto at maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel. At dahil dyan, meron tayong takdang aralin. At ang ating takdang aralin ay panuto, gumawa ng 5 o hanggang 7 na pag-uusap na salaysay. Paano nakakaapekto ang pagbabago ng kapaligiran sa pag-unlad ng tao mula sa Pliocene, Holocene, at isulat ito sa malinis na papel at ipasa ito kinabukasan. At nagkakaintindihan po ba tayo? Magaling! At ngayon, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon, maaari na kayong umuwi. At maraming salamat sa pakikinig.